silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiti, sa manlulupig, di ka pasisi. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pag may di magdidilim. Lupa ng araw ng walang pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Sa piling mo, aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay hahandugan ng dalawang awitin ng OP Chorale sa pamumuno ni Ginoong Ronaldo Bello, alumni ng Philippine Madrigal Singers.
higaron, pasayan ng mga sundo, sikop-sikop sa kapisik, mga ulang katalalasik. Panaklang, klak-klak-klak, panaklang sa mga mangla, panaklang, klak-klak-klak, panaklang sa mga mangla, panaklang, klak-klak-klak, panaklang sa mga mangla, panaklang, klak-klak-klak, panaklang sa mga mangla. Sino no'y tagapanghayhay, walay isda, isampot sa balay, nakabuti ang asibot, ay sumangit sa talibukso. Sino no'y nagkamangalipay, kapanako'y nasampot sa balay, padamong kuha nga isda, ipasalubong kay palanggan. Isasandong hamunan sa higat sa lamunan, ay pamuskal kung dito, sikaw dito mapanunos. Nag-aisol ang mga usol, kakamang mga bagong, alimango kakapay-kapay, nagasunod mga kanampay. Ang gataw sa mga isda, nagaling sa mga tabang, hinay-hinay pagtutwang, agad siguro ang kuha. Ang gataw sa mga isda, nagaling sa mga tabang, hinay-hinay pagtutwang, agad siguro ang kuha. Sino no'y nangangampay-hay, walay isda, isampot sa balay, nagabuti ang asibot, kay sumangit sa talibukso. Sino no'y nagkamangalipay, panangko'y nasampot sa balay, madamong kuha nga isda, ipasalubong kay palangga, pasalubong kay palangga, pasalubong kay palangga. Maraming salamat sa UP Coral. Narito po ang patnugot ng Pampanguluhang Museo at Aklatan, Ginoong Edgar Ryan Faustino, para sa panimulang pagbati. Mga kagalang-galang at ginigiliw naming panauhin, mga kaanak ni Pangulong Laurel, magandang hapon. Ang Pampanguluhang Museo at Aklatan ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat dahil pinaunlakan ninyo ang aming paanyaya sa ika-4 na yugto ng Presidential Lecture Series. Marahil ito ay isang katibayan upang pabulaanan ang mga paratang na walang kamalayang pangkasaysayan ang mga Filipino. Marahil karamihan sa atin ang patuloy na niniwalang si Jose P. Laurel, ang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas, ay kinasangkapan lamang ng mga Hapones upang mapaniwala ang ating mga kababayan sa huwad na kalayaang kanilang ipinagkaloob sa atin. Ipinamulat sa atin sa pamamagitan ng mga aklat pampaaralan na ginamit natin sa ating mga aralin na si Laurel ay isa lamang puppet president at ang tunay na mga namamahala ay ang mga mananakop. Kung may katotohanan man sa mga paratang na ito, sa aking pansariling pananaw, hindi ito ang buong katotohanan. Kung palalawakin pa natin ang ating pag-aaral kay Pangulong Laurel, makikita natin na tunay ngang kagila-gilalas ang kanyang mga nagawa para sa bayan. Sa mga Pangulo ng Pilipinas, siya lamang ang katangi-tanging nakapaglingkod sa lahat ng sangay ng pamahalaan, bilang senador sa lehislatibo
hukom sa kataas-taasang hukuman, at kasapi ng gabinete at pangulo sa ehekutibo. Kung titingnan natin ang saklaw ng kanyang mga napag-aralan at interes, maihahalin tulad siya sa kanyang kapangalan, ang pambansang bayaning si Jose Rizal. Gayunpaman, nakalulungkot na ang nakatatak sa isipan ng nakararaming Filipino ay ang paratang sa kanyang pakikipagsabwatan sa mga Hapones. Kung tunay ngang walang naidulot na kabutihan sa bayan si Laurel, hindi siguro umabot ng ganoong karami ang bumoto sa kanya sa halalan sa pagkapangulo noong 1949 at hindi siguro siya ang nagkamit ng pinakamataas na bilang ng mga boto noong halalan sa pagkasenador noong 1951. Nawa ang panayam na ating pakikinggan ay makatulong sa pagtutuwid ng maling bintang na ito. Napapanahon na upang malinis ang pangalan ni Pangulong Laurel upang maitama ang mga maling paniniwala ukol sa kanya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Faustino. Ang ating panauhing tagapagsalita ay nagpakadalubhasa sa kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Nagturo siya ng iba't ibang kurso ng kasaysayan sa Ateneo de Manila University, De La Salle University at St. Scholastica's College. Napapabilang sa kanyang mga nailathalang sulatin ang A Preliminary Survey of Women, Collaborators in the People's Court Records, higit pa sa globo at mapa, ang papel ng geografiya sa pananaliksik at pagtuturo ng kasaysayan, at ang Inspeksyon General de Montes at pagpapalawak ng estadong kolonyal na Espanyol noong huling hati ng taong 19. Kasapi rin siya sa Asosyon ng mga Dalubhasa, Mahilig at Interes sa Kasaysayan, Philippine Historical Association, at Philippine Geographical Society. Kasalukuyan siyang nagtuturo sa kagawaran ng kasaysayan ng De La Salle University. Mga kaibigan, si Dr. Maria Florina Aurelius Juan. Magandang hapon po sa lahat. Kinagagala ko po na narito ang pamilya Laurel. Ganun din, pasasalamat sa pamunuan at mga kasapi ng Pampanguluhang Museo at Aklatan para sa pagkakataon na ito. Siguro bago ako magsimula ng napaka-formal na panayam sa hapon na ito, gusto ko lamang batiin yung mga narito sapagkat marami daw na first time ngayong araw na to. Unang beses na binuksan sa publiko ang Presidential Lecture Series, ika-4 na ito. Kaya naman meron tayong mga estudyante na nanggaling sa iba't ibang mga pamantasan. At ganun din kasama ko ang ilan sa aming mga history majors sa De La Salle University. At narito rin ang aming butihing dekano ng College of Liberal Arts. At ganun din, magandang hapon po sa mga natatanging empleyado ng Malacanang. Nagagalak po ako ng lubos sa pagkakataon na ito na makapagbahagi sa inyo ng isang simpleng lektura patungkol sa isa sa ating mga naging Pangulo ng Bansa. At siguro po marami ang nagtatanong sa inyo. Unang beses din pala na ang tagapagsalita o speaker ay ihahatid ang kaniyang papel o panayam sa wikang Filipino. Hindi naman po dudugo ang ilong natin, hindi Tagalog ang gagamitin ko, pero wikang Filipino. At noong nandun kami sa proseso ng pagsusumite ng title ng lecture at ng abstract ay in-advise ako ng isang catchy daw na title. At sa kurso ng panayam na ito, nais kong ipaliwanag kung bakit naroon yung
pagpapalaya sa anino ng mga Hapones, si Pangulong Jose Pasiano Garcia Laurel at ang ikalawang Republika ng Pilipinas. So dun pa lamang nasabi ko na kung ano yung magiging scope ng panayam sa hapon na ito. Gaya po ng naging pagpapakilala sa atin, sa akin, nung ating guro ng palatuntunan, by academic training, ako po ay isang historian. So, yung lahat ng degrees ko ay sa history. So, sana po ay makarelate kayo dun sa mga nais ko na ibahagi sa hapon na ito. Huwag po kayo mag-alala, hindi ako magpapakabisado ng mga dates, pero mas dun sa pagpapaliwanag ng konsepto, bakit meron akong tema na palayain siya sa anino ng mga Hapones. So, gaya ng nabanggit na ni Director, palagian na itinatanghal si Pangulong Jose P. Laurel bilang isang Pangulong puppet, ng isang gobyernong puppet. Hinahamon ko po kayo, bumuklat kayo ng mga high school textbooks at laging ganun yung nakasulat. At syempre, hindi mawawala rito yung pagbibigay sa kanya ng titulo na banggit na rin ni Director bilang isang collaborator. So bago po ako magpatuloy sa aking panayam, magandang hapon po, nais ko muna na bigyang diin yung pag-unawa natin dun sa partikular na panahon. Importante na maintindihan natin yung context, context ng panahon na siyang kinapapalooban ni Pangulong Jose P. Laurel at ang republikang kanyang pinamunuan. Importante na makita natin yon para magkaroon tayo ng sapat na batayan dun sa pagtatasa ng kanyang ambag o kontribusyon. Importante yung period o panahon, parang crash course po ito sa history. Because it makes us understand yung temporal dimension na tinatawag. At dun lamang tayo magkakaroon ng mas pangkabuan na appreciation o pagtanggap dun sa mga naging aksyon o ginawa ni Pangulo. Ganun din, importante ang pagpapaliwanag ng konteksto. Importanteng tayo na nag-aaral ng paksa na ito sa kasalukuyang panahon ay maintindihan kung ano yung umiiral na kalagayang politikal, sosyo-ekonomiko at yung pangkalahatang kalagayan ng pamumuhay sa panahon na pinag-aaralan natin. At importante rin sa palagay ko na lahat tayo ay maging aware, maging malay na mayroong mga salita na lumabas sa ikalawang digmaan, sa panahon ng okupasyong Hapones, panahon kung kailan umiiral ang ikalawang digmaang pandaigdig, dun sa mga para mas lalo na may grasp tayo tungkol dun sa mga salita na ginamit nila o ginagamit na patuloy dun sa mga textbook. So halimbawa ito kailan ko lang din na pagtanto-tanto na kung titingnan talaga si Pangulong Laurel bilang isang puppet na pinuno ng isang puppet na gobyerno, edi ikawalang republika pala siya. So titingnan natin yon mamaya, ganun nga ba? At sa mga obra ni Teodoro Agoncillo, Faithful Years at yung kanyang collaboration, sa tuwing magkakaroon ng mga rally para sa mga Hapones, very ingenious yung mga tao. Sapagkat imbes na banzai, sila ay nagsisigawan ng bangkay. Programa ng mga Hapones, Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Pero yan tineturn ng mga tao at sinasabing Greater East Asia Prosperity Co. Nakatuon doon sa pagpapaganda ng pamumuhay ng mga Hapon. PCPI, mamaya makikita natin yan, na pamumunuan ni Laurel. Pero yung Preparatory Commission for Philippine Independence, ginawa naman nila na please cancel Philippine Independence. Medyo wala naman siguro minor dito. Yung ika-5, ito po yung KZRH,
na radio station, nung ito ay i-turn over na doon sa gobyerno, pinangalanan na PIAM, PIAM. At muli, pinaglaruan ito ng mga Pilipino upang baliktarin yung kahulugan. At syempre pa, dahil sa malawak na kagutuman, nagkaroon ng pagrarasyon ng lahat ng pagkain sa panahon ng okupasyong Hapones, kaya naging Pilipinas. So importante na lahat tayo magagap natin, yung mga salita na naging popular sa panahon na yan para magkaroon tayo ng mas sa tinatawag sa Ingles, mas deeper na appreciation dun sa period na pinag-aaralan. At yun na nga, importante na maunawaan natin lahat ng nag-aaral ng paksa. Importanteng maunawaan ng konteksto para magkaroon ng angkop o tamang batayan para sa isang kritikal at makabuluhan na pagsusuri ng issue. So, ang nais kong pagtuunan sa hapong ito, batay sa mga primary at secondary sources combined, at sa malawak na pag-unawa sa konteksto ng panahon, ay iliharap sa inyo ang isang alternatibong pagtanaw at pagsusuri sa ginampanang papel ni Jose P. Laurel at ng Ikalawang Republika ng Pilipinas labas sa nababasa natin sa mga textbook, pangkasaysayan patungkol sa kanyang pagiging di umano ay puppet. Narito po yung outline o balangkas ng aking panayam. Muli, nakatuon ako dun sa kanyang period na kung saan siya naging isang pangulo. So, sa harap ng banta ng digmaan, panahon ng okupasyong Hapones, ang drafting ng Constitution, mga hamon na kanyang kinaharap, at ilan sigurong bagay, mga pangyayari pagkatapos ng digmaan. Sapagkat hindi hanggang ngayon, hindi pa napapalaya doon sa taguri ng collaborator. So titingnan din natin pati yung termino na ito. So sa harap ng banta ng digmaan, noon ay isa na siyang hukom sa Supreme Court hanggang sa dahil nga lahat ay aware na anytime ay sisiklab ang digmaan, ay tinalaga siya ng Pangulong Manuel Quezon bilang Secretary of Justice. At noong una, nababasa natin yan, di ba? Gusto siyang isama ni Quezon sa paglikas. Subalit, sa dakong huli, ang sinama ay si Abad Santos, at ang iniwan ni Quezon ay si Vargas at syempre pa si Laurel. Importanteng usapin ito pagkatapos ng digmaan. Ano ang naging partikular na instruction ni Quezon kina Vargas at Laurel? At ito naman, kahit doon sa mga sinulat ni Quezon, gawin ang lahat para iiwas sa kapahamakan ang mga mamamayan. Yan yung natatanging bilin. So sa larawan na ito ay nakikita natin na pinanunumpa sa kanyang tungkulin bilang Secretary of Justice si Laurel. At ganun din, Justice Secretary na siya nito, wini-witness niya yung panunumpa ulit sa tungkulin. Ngayon, pagsiklab ng digmaan, napaka-importante na merong haharap dun sa mga puwersa na pumapasok noon sa Maynila. At mula Disyembre hanggang Enero 1942, ay nag-converge na sa Maynila yung mga puwersang Hapones at inokupa na ito. At kagyat na nagdeklara ng martial law ang mga Hapones. Doon sa mga sumunod na pangyayari, sapagkat ang Japanese Military Administration ang nagsilbi na tagapagpatakbo ng lahat ng affairs rito sa Pilipinas, unti-unting binuo ang tinatawag na Executive Commission kung saan ito ay pinamunuan ni Jorge Vargas. So kung makikita natin, itong Executive Commission na ito ay parati ding tinatawag na puppet. Sapagkat nandoon yung mga Japanese advisors. Kahit na may mga Pilipino ka na mga commissioner, ay palagi silang binabantayan ng mga Japanese advisors nila. So,
for some time, under the Japanese military administration, yung executive commission, yung nagpapatakbo ng gobyerno sa mahigpit na tugaygay ng mga Hapones. Enero, inihayag ni Premier Hideki Tojo sa Imperial Diet na malaki yung posibilidad na gawaran ng Pilipinas. Kung matatandaan po natin, nasa panahon tayo ng transition period, yung Commonwealth. Pero nakita ito ng mga Hapones bilang isang candy na maaari nilang ipakain dun sa mga nag-aalboroto na Pilipino, yung mga Amerikano, kailan pa kayo bibigyan ng independence? Kami, pwede na namin kayong bigyan ng kalayaan, lalo kung nakikita namin na kaya ninyo na makipagtulungan sa mga adhikain ng bansang Hapon. At di naglaon, nagsimula yung mga pagbabago na ito. At lahat ng mga political parties ay dinisolve at ang pumalit ay yung Kalibapi, Kapisanan sa Paglilingkod ng Bagong Pilipinas. So ito yung naging parang political party noon na kahit papano ay nagpapatakbo rin ng gobyerno. Si Aquino ang naging Director General nito, kaya mula sa pagiging Commissioner of Justice, si Laurel ay naging Commissioner of the Interior. Na may mga agam-agam nga siya nung ibigay sa kanya ito. Kasi supposedly, tahimik na yung buhay niya doon sa Korte Suprema. Mayo 1943, pumunta rito unannounced si Tojo. At natuwa siya dun sa parada na inihandog sa kanya. So makikita sa isang banquet yung kanilang mga larawan. At sa susunod na buwan, nilinaw na. Dati pa lang maaaring bigyan, posibilidad. Hanggang sa categorically, sinabi na ng mga Hapones, gagawaran ng kalayaan ang Pilipinas at